nakita nyo naman yung sapot. Ganyan siya katagal di nagamit. Ito yung Japanese bike na pwede sumabay sa mga European. Isang piga, nasa QC na tayo. Ngayon naman, gusto natin gamitin si Fireblade. Kaso hindi pa siya na-change oil, mga kulang-kulang isang taon na yata. Hindi ko lang alam kung kakasya si Fireblade pag ilalabas dito. Subukan natin siyang ilabas. Medyo maskip kasi yung pwesto niya. At bago natin siya gamitin, kailangan mahugasan muna dahil sobrang dumi. Sobrang alikabok. And kagabi na-charge ko na yung battery niya. So, okay na to. Good to go. Hindi ko lang alam kung kakasya ako dito. So, makita niyo yung gulong niya. Puro ano na. Puro sapot. Puro sapot tsaka amag. So, parang kakasya naman yata. So, pipinahan lang natin yung R1 sa kabila. Ayan, sakto-sakto lang. Pagkapina dyan, sa kabila naman pipinahan natin. So, kasya naman, sobrang dami lang. Sa abante. Yan yun, nagkasya. And bago ka makalabas ng garahe, pagod ka na. Ganito talaga ang buhay ng big bike. Under na muli. Yung kadena niya, maganda, hindi pa siya kinakalawang. So maganda yung pagkakagawa sa kanya. Eh nakita niyo naman yung sapot. Ganyan siya katagal di nagamit. Puro sapot na. Pero overall, presentable pa din. So ngayon ko lang nakita ulit si Fireblade, na-miss ko to. Okay, pahugasan lang natin, tapos ride na tayo sa Garage Point Manila sa Pasig. Let's go! Grabe, no? So ngayon lang tayo ulit nakagamit nitong Fireblade natin. And akala ko naman, dahil nga marami na tayong ride nung mga nakaraan sa sport bike, akala ko naman okay na. Akala ko sanay na ako sa sport bike at kayang-kaya ko na. Nagulat ako ngayon. Talagang meron siyang ngawit factor. So kailangan dito, siguro mahaba yung galamay mo, pero kita mo naman yung beauty niya. Magmamasdan mo, napaka-pogi. Pati yung pagka-red niya, yung kintab niya. So kanina parang nahirapan tayong pa-startin siya. Ang tagal niya hindi nagamit. Siguro mga 6 months na hindi nagamit. More than 6 months. Grabe talaga. Hindi ko na rin marinig yung boses ko. Mahirap mag-vlog dahil sa ingay niya. Hindi mo naririnig yung sarili mong boses. Ino-overpower niya lahat eh. So every time nagagamitin ko siya, kinakabahan ako. Kasi alam kong super aggressive at talagang nakakain siya ng energy. So ngayon, alamin natin kung gaano ba talaga kagastos magkaroon ng 1000cc super bike. Siyempre ang pinaka usual na kailangan mong gawin pag nagkamotor ka, kailangan mong PMS or preventive maintenance schedule. So ano ba mga ginagawa doon? Siguro change oil, palit ng oil filter, linis ng chain, adjust ng chain, ganyan. So malalaman natin mamaya sa Garage Point. Sa diretso tayo ng Garage Point Manila. Isa sa mga trusted natin na shops pagdating sa maintenance ng big bikes and installation ng mga accessories. So lahat ng services na may kinalaman sa big bike, mapa big bike or smaller bikes, kaya naman nila gawin. So pare-pares lang naman yan. Syempre kapag big bike shop,
kahit na small bike, kaya rin nila gawin, di ba? Kung kaya nga nila big bike, kaya rin na small bike. So ito, ang init. Trick na trick yung araw. So huling change oil natin dito, I think nasa mga 3,000 odo or 2.8. ngayon nasa 3,600. So mga I think around 700 to 800 kilometers pa lang ang tinatakbo natin mula nung huling change oil natin. Pero matagal na yon, parang more than 1 year na yon nakalipas. Kaya kailangan na natin siyang ma-change oil ulit, kasi yung oil napapanis yan. Kailangan every 6 months ma-change oil mo. Pero since mahamahalin yung oil na ginagamit natin, ini-stretch ko siya minsan ng 1 year, kasi hindi naman tayo maabot ng 3,000. So it's either 3,000 kilometers or 6 months. Pero kung magandang oil, pinapaabot ko siya ng 1 year or 3,000 kilometers. At depende sa oil, at depende sa lalim ng bulsa mo. Pero kung malalim ang bulsa mo, syempre ideally yung 6 months. So kailangan dito, ang technique dito sa Fireblade, para hindi ka masyadong mangawit. Yan, when I say hindi masyado, wala kasing paraan para hindi ka mangawit eh. Mangangawit ka talaga. Mapapagod ka talaga eh. So magagawa mo lang is to lessen the ngawit. Hindi mo lang siya totally ma-avoid. Tapos ang pangit pa ng kalsada, di ba? So sa mga technique, kailangan gumagalaw-galaw ka, ganyan, mag-i-stretching ka. Hindi pwede na fix lang yung body mo. Talaga makakalay ka doon. So nga, babanking, di ba? Ganun ka, ayan. So mamaya, alamin natin kung ilang litro ang magagamit dito at kamusta ang performance after PMS. Let's go. So ito, next stop over muna tayo. At para pagdating ng garage point, dire-diretso na, kasi abutin tayo ng lunch break. So ito, gamit tayo ng Waze. Buti na lang meron tayong cellphone holder, quad lock, ayan. Siguradong di tayo maliligaw ngayon. So ito yung parking natin. Napakaganda ng parking, di ba? Sorry po. Panggulat eh. So ang hirap sa sport bike, super bike, no? Yung liko, maliit yung liko, kaya ayan, kailangan mo matras na umatras para magkasya. Ayan, okay na. Diretso lang pala. So dito kailangan merong Waze dahil may mga liko-liko eh. Traffic na kagad oh. Pero in fairness, nagagamay ko na siya. Dati kasi nung una ako nagkaroon nito, napahinga ako sa pagra-ride. Galing tayo sa injury, kaya yung skill level natin mababa. Naninibago pa. And ayun nga, kailangan kasi kilalanin ng bike. Hindi pwede basta-basta gagamitin eh. So yun. And nandito na tayo, Garage Point, Manila. Dami tao. Pinanghali tayo eh. Yun, dito na tayo sa mga tropa. Ano lang, PMS lang. Hindi, matagal na yan. Bago? Ngayon ko lang nagamit, pero matagal na yan. 2 taon na sa akin. Ngayon kala nila bago. Bagong labas na sa garahe.
Ito. Sound check, power blade. Legacy project. Dito tayo sa Garage Point, Manila. Sila, kasama natin. Check mechanic ng Garage Point. Grabe. Okay. Thank you. Saan nagpunta ka lakas? Sa tenga. Sa tenga. Tapos din tayo. So ngayon kailangan natin umuwi kasi may buyer tayo nung Transalp 750. Paalam tayo, tol. Thank you. Ingat. Tol, thank you. Thank you. Okay. Thank you. Sige pa. Ganda ng performance ngayon, ah. Grabe, swabe ah, smooth. So according kay Lance, sa mechanic, mga nasa around 3.7 liters yung naikarga. So chine-check nila yung dipstick para siguradong saktong-sakto yung oil. Kasi hindi pwedeng kulang, hindi rin pwedeng sobra. Masama rin ng sobra. Kasi yung tataas yung oil pressure at pwedeng sirain ang oil seal or gasket. So according kay Lance, sa mechanic, di pala maganda yung high RPM tapos kailangan mag-downshift. Kailangan pala parenuhan mo muna bago ako mag-downshift kasi nabibigla yung chain transmission and sprocket. Kailangan smooth riding talaga para mapatagal ang makina, ang buhay ng mga pyesa ng motor natin, lalo ng mga high performance bikes. Kailangan mo din siyang ingatan, hindi pwedeng babardagulin mo masyado dahil ang mahal ng pyesa, di ba? Tsaka mataas ang wear and tear nito. Ang sarap kasi mambardagul So yun, maaga pa kaya wala pa masyadong traffic sa EDSA. And soon, baka ipa-remap din natin to kay Overdrive Moto kasi medyo may konti siyang delay sa first gear. Sa low speed initial throttle, sa low RPM, meron siyang delay, kaya minsan namamatay yung makina, nagba-drop yung RPM after ipa-update sa Honda. So I think mafi-fix yun ng remap. So kailangan dito gagalaw-galaw ka konti para hindi mag-stack up yung spine mo. Man, keep it moving para nakakagalaw-galaw kang gano'n. So big shoutout sa Garage Point Manila sa Pasig. Napaka professional, ang ganda ng paggagawa sa ating Fireblade. Sobrang linis na ng chain. Naingatan talaga yung fairings pag baklas-baklas. Alam niyo naman, pag big bike, pag sport bike, kailangan magbaklas ng mga fairings. Kapag hindi may ingat yung mekaniko, pwedeng magkaputol-putol yung mga pins, magkabasag-basag yung fairings natin. Alam niyo naman, napakamahal ng fairings, kaya huwag kayo magtipid pagdating sa maintenance ng big bike. Lalo kung medyo may presyo yung big bike nyo, kung talagang love nyo yung big bike nyo, huwag kayo mahinayang sa labor. Kasi yung labor, hindi lang naman yun ang binabayaran nyo sa change oil, pati yung pagbaklas-baklas ng fairings, diba? Hindi naman kagaya ng mga naked bike na naka-expose na agad yung filter. Ito may mga tatanggalin ka pa, so matagal-tagal din ang trabaho. And just like that, isang piga, nasa QC na tayo. From Pasig to QC. Kailangan dito spirited for driving, riding, spirited riding para hindi ka nangangawit
Traffic oh, pumunta ng mall. Makikisale-sale tayo. Sentries, daming hubs. Puro first gear lang to. Okay, yun na naman, namatay na naman siya. So kailangan talaga ito ma-remap na pasaway. So ganito kalayo, no? Pag naka straight body ka, ganito siya kataas. Ganito siya kataas yung puwan at kababa yung clip on. Ganyan siya kalayo. Pag try ko abutin, layo oh. 2 tangkal yung layo ng kamay ko sa handlebar. May times na talagang sabi ko nga may love and hate relationship ako kay Fireblade. Love and hate kasi love ko siya. Pag nakikita ko yung forma niya, pag pinipiga ko siya, sarap ng power niya. Pag traffic naman slow moving, napapagod ako sa kanya. Kailangan ko ng maraming energy para sa kanya. So yun. Pero overall, all in all, ito yung Japanese bike na pwede sumabay sa mga European like. Oh my lord. Yan, pag umaandar, hindi naman nakakapagod eh. Sanayan lang talaga, sanayan. Kailangan talaga sanay ka sa sub-sub gaming ng sport bike. Lalo pag traffic, no? Pati batok mo eh, mananakit, you know? Sikip. Grabe, no? Oh, may naka ano, 450 MT. Tangkad, oh. Flat foot. Ito kagandahan ng Japanese bike kapag traffic. At rin kang araw, tapat, hindi ka sobrang nainitan, hindi sobrang init ng makina mo. Sakto lang. Maganda yung cooling system. Talagang ginawa siya pang mainit na countries. Third gear lang eh, no? Hindi pa galit yung makina nun, ha? Wow! Sobrang solid.